magandang araw pong muli sa lahat ng aking viewer. Muli po, welcome back po sa aking vlog. At muli po sa araw na ito, isang magandang topic na naman po ang aking i-share sa inyo. Ano po? Pero bago ko po simulan, nais ko po munang muli magpasalamat sa lahat po ng mga nag-subscribe sa aking channel. Ano po? Maraming salamat po sa inyo. At hindi lamang pag-subscribe ang inyong ginagawa, maging nagme-message pa kayo. Ano po, karamihan pati po sa nagme-message sa akin ay nakakataba ng puso at nagiging inspirasyon po ng inyong lingkod. Alam niyo po kasi marami ang nagme-message sa akin, bukod sa sinasabi nila nag-subscribe na sila, ay may kalaki pang pasasalamat. Madalas ang sabi, thank you very much, maraming salamat, maraming daw silang natututunan sa aking video. Kaya naman po lalo pa po akong ginaganahan na gumawa pa ng maraming video na magagamit nyo po sa mga iba't ibang uri ng pagbibigay solusyon sa inyong mga suliranin sa lupa. Kaya po sa araw na ito, ang aking pong share sa inyo ay kung paano po ang pag-transfer ng lupa na gamit ang tax declaration. Halimbawa po, meron kayong nabiling lupa at ang ginamit lang ay tax declaration, walang titulo. At bukod po sa nabili, baka meron din kayong mga manang lupa galing sa inyong mga magulang, walang titulo. Ngayon, gusto nyo nang o napagpasyan nyo na i-transfer sa pangalan nyo. Ano po? Yan po ngayon ang bibigyan ko sa inyo ng dagdag paliwanag, dagdag linaw para po magamit nyo at maging basihan nyo kung dapat ba at nararapat ba na ang isang tax declaration once na nabili o once na namana, dapat ba siyang i-transfer agad, ilipat agad sa inyong pangalan? Yan po ang bibigyan ko sa inyo ng maayos na paliwanag. Ano po? Sa araw na ang topic po na aking i-share sa inyo, ano po, ay tungkol pa rin po sa tax declaration. Ano po? Nais ko pong bigyan ng malinaw na paliwanag ang tungkol sa napapanahong katanungan ng marami na kung saan ang tanong po nila ay paano daw ba i-transfer ang isang tax declaration na isang nabiling lupa na gamit ang tax declaration walang titulo. Ano po? Ang pag-transfer po kasi ng isang tax declaration, maging yan man po ay binili nyo o namana, parehas lang po ng proseso. Pero tandaan po ninyo meron pong mas higit na magandang gawin kung ang habol nyo ay masiguro nyo o gusto nyo makasiguro sa inyong biniling lupa o minanang lupa. May ibang paraan na mas maganda kumpara sa pagtatransfer ng tax declaration. Ang pagtatransfer po kasi ng isang tax declaration mula po sa seller papunta kay buyer ay depende po sa sitwasyon. Kaya dapat maunawaan nyo kung kailan nyo siya dapat i-transfer. Hindi po dapat agad-agad na kapag bumili kayo ng lupa na tax declaration ng gamit ay agad-agad nyo rin itatransfer. Ano po? Maganda po yan, pero pag-aralan nyo po yung kabuuan ng aking video para mahambing nyo po. Mahambing nyo itong aking video ito at ikumpara nyo dun sa aking video na may pinamagatang tax declaration portion lot at tituluhan na yan. Ano po? Ito pong aking i-share sa inyong topic. Ito po ay base sa aking natapos ng lakarin. Ano po? Binabuti ko po o dinais ko po na ibigay sa inyo yung mga detalye nang sa ganun maging gabay nyo pong muli sa inyong pag-aayos ng lupa. Ano po? Kasi baka may ilan sa inyong nakakapanood na makarelate ng ganitong uri ng sitwasyon na kung saan maaaring ang iba sa inyo ay nakabili ng lupa na walang titulo at ang ginamit na dokumento ay tax declaration lang. Ano po? Kaya naman sa pagkakataong ito, tapusin niyo po yung aking video at nang lalo niyo pong maunawaan. Ano po? Ito pong aking ginawang transaksyon. Ito po ay patungkol sa isa kong kliyente na kung saan siya po ay naninirahan sa ibang bansa sa New Jersey po. Higit 30 years na po siyang nakatira doon
At siya po ay nakabili ng lupa na may sukat na 1,000 square meter, na kung saan naroon po yung kanyang pinagawang bahay na konkreto at pinagkatiwala niya sa kanyang mga kapatid. Ano po, yun po ngayon ang mga nakatira. Ngayon po, dahil sa pagpasyahan ng aking kliyente na masiguro niya yung kanyang pagkakabili, kaya kinausap niya po ang inyong lingkod na kung po pwede kong asikasuhin na mai-transfer sa kanya yung tax declaration, ano po, mula kay seller papunta kay buyer. Pero bago ko po simulan, nais ko muna pong ipaalala sa lahat, ano po, na bagamat palagi ko pong sinasabi na kapag bibili ng lupang walang titulo, tax declaration lang, di hamak na mas maganda at mas mainam na hindi transfer. Mas mainam na pagkatapos na masiguro na ang biniling lupang tax declaration ay pwedeng patituluhan, ay siya dapat ang gawin. Yun ang sundin, yun ang gawin. Ano po? Kasi kung ang basihan po ng pag-transfer nyo ng tax declaration ay para masiguro nyo lang ang inyong pagkakabili sa lupa, tama din po yan. Ano po? Pero tandaan po ninyo, depende po yan sa sitwasyon. Kasi po, tandaan po ninyo, ang pagbili po ng lupa na may titulo at ang pagbili ng lupang tax declaration lang, walang titulo, parehas lang po ang proseso. Parehas lang ang dadaanang pamamaraan. Kapag agriculture, pareho, ikukuha ng dirt clearance. Kung residential, walang dirt clearance. Ano po? Pero wala pong pinagkaiba po yan. Ngayon po, bakit palagi kong sinasabi na mas mainam na wag na munang transfer ang tax declaration once na mabili nyo? Ano po? Ngayon po ang bibigyan kong linaw sa inyong lahat. Kung natapos kong lakarin o transaksyon sa pag-transfer ng lupa, ito po ay isang patunay na kayo pong mga buyer ng lupa, maging may titulo ang inyong nabili o wala, kahit wala po kayo sa ating bansa, maaari nyo pong i-transfer sa inyong pangalan. Hindi po pwede, hindi po porke na wala kayo ay ipapangalan nyo sa magulang nyo, sa kapatid nyo. Ano po? Tandaan po ninyo, mas safe po kayo kung palaging sa tuwing bibili kayo ng kahit anong property o lupa dito sa ating bansa, ay ipangalan nyo sa inyo. Ano po? At meron pong tamang pamamaraan. Ano po? Kaya nga po itong topic kong ito ay malaking tulong sa lahat ng mga wala rito sa atin na magkaroon ng gabay, maging gabay niyo po sa pagtatransfer. Ito po ang simula ng aking pagpapaliwanag sa inyo. Siyempre, nung aking makausap ang aking kliyente tungkol sa nabili niyang lupa, ano po, ang una pong ipinagawa ko sa abogado ay yung katunayan na sila ay nagbilihan, patunay na nagkabayaran, ano po. At narito po ang halimbawa ng kanilang dokumento. Kung mapapansin niyo po, may tatak na ng ROD kasi tapos na po, pero gusto ko lang po sa inyong ipaliwanag para mas lalo niyo pong maunawaan, ano po. Ngayon, ito po ang second page. Pakita ko, ayan. Yan po yung tatak ng transfer tax at maging ng ROD, ano po, registered deeds. Ngayon, sa pag-transfer po ng isang tax declaration na walang titulo, pagkatapos niyo pong magkaroon ng deed of sale o kung anumang conveyance ang ginamit, kung kayo po ang maglalakad at hindi sa pangalan nyo, syempre, palaging kailangan ng tinatawag na SPA. Patunay na yung seller, yung bumili ng lupa, ay binibigyan kayo ng karapatan para ayusin at i-transfer sa kanyang pangalan ang kanyang nabiling lupa. Ano po? Ito po, gaya ng makikita nyo sa aking SPA, ito po ay notaryado taong 2021. Ano po? Ayan.
Pagkatapos po na magkaroon na kayo ng tinatawag na SPA o Special Power of Attorney, kailangan nyo na pong magbayad sa BIR para magkaroon agad ng car certificate. Gaya halimbawa po nito, ito isang patunay ng aking pagbayad sa BIR. Pagbayad ng capital gain tax at ng kanyang documentary stamp. Ito po. Ayan. Pagkatapos ko pong magbayad dito, ay pwede nyo rin pong isabay ang pagbabayad ng transfer tax sa Kapitolyo. At pagkatapos maaari nyo na rin ikuha ng tax clearance. Patunay na ang biniling lupa ay walang utang sa buwis. At once na makuha nyo na po ang car certificate galing sa BIR, gaya po nitong aking hawak na pinakikita sa inyo, yun na po yung time tapos nyo pong bayaran at nakuha nyo na yung car certificate sa BIR at meron na din po kayong pinangahawakan na resibo ng buwis at ng transfer tax, maaari na po kayong magpunta sa Registry of Deeds o RD para doon isasubmit nyo na po lahat ng dokumentong hawak nyo. Original po original. Pagkatapos magbabayad po kayo at pagkatapos nyo pong magbayad, follow up na lang. Ngayon, halimbawa, pagkalipas ng 1 linggo, 2 linggo, nakuha nyo na yung inyong ipinasok na dokumento. Ano na ang susunod yung gagawin? O yun na po yung oras na kayo naman ay pupunta sa inyong assessor office. Bakit? Kasi kailangan nyo rin pong magbigay ng mga kaukulang dokumento sa assessor office kung saan nakakasakop dun sa lupang inyong itatransfer. Lahat po ng dokumentong ipinasa nyo sa Registry of Deeds, ganun din po ang kailangan nyo na isasubmit sa assessor office. Ayan. Sa akin pong experience, sa akin pong karanasan, ang ginawa po ng assessor office nung ako'y nag-submit sa kanila, yun po, pagka naihatid nyo na po yung dokumento nyo sa Capitol Assessor Office, nasa sa inyo na po ang pagpapasya kung kayo na rin ang kukuha ng magiging result o di naman kaya, hintayin nyo na lang. Kasi po ang gagawin ng Capitol, once na matapos na yan, kapag pumunta po ang taga-assessor office na munisipyo, ibinibigay po ng record. Kaya bigyan nyo ng mga palugit mga 1 buwan, pagkatapos saka kayo kumuha ng bagong tax declaration na kung saan napalitan na po, na-transfer na sa pangalan nyo. Ganyan lang po yung kadali. Pero ngayon, lilinawin ko muna po gaya ng paliwanag ko sa unang bahagi ng aking video, bakit ko tinransfer? Bakit hindi na lang pinatituluhan? Samantalang pwede naman. Na ito po ang dahilan. Kung matatandaan nyo po sa aking paliwanag sa ibang mga video, na kapag kayo po ay mag-a-apply ng pre-patent, residential pre-patent o pagpapatitulo, ang isa po sa paraan ay yung pong lupang i-apply, pupuntahan po ng taga-DNR. At pagkatapos, i-interviewin yung applicant at pipicturan kasama ng taga-DNR. Sa ginawa ko pong transaksyon, gaya po na nabanggit ko sa inyo, wala po yung aking kliyente nasa New Jersey. Kaya sino po ang haharap? So, hindi ko po pwedeng mapatituluhan dahil wala siya. Kaya yan po ang ginawa ko. Minabuti ko na i-transfer na lang yung kanyang tax declaration. At kung sakaling halimbawa, maisipan niya magbakasyon dito sa atin, sa bansa natin, yun na po yung time na pwede ko nang isunod yung pagpapatitulo. Yan, ganyan po yung gusto kong maintindihan nyo at maunawaan. Depende po sa sitwasyon ang pagtatransfer ng isang tax declaration. Hindi po agad-agad na kapag binili ay itatransfer agad. Gaya po na nakita nyo, mabusisi, maproseso, di hamak na mas maganda at mas madali kung palaging uunahin ang pagpapatitulo. Yan po maliwanag po yan. Sana po naintindihan nyo ang aking paliwanag at muli po, sana makatulong sa inyo ang aking mga inihayag na mga paraan. At nang sa ganun, magamit nyo na rin po sa inyong mga transaksyon sa lupa. Muli po, hanggang sa susunod pong muli. Bye-bye!